umuulan eh. Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang bagong-bagong sasakyan ng BYD, ang BYD Sea Lion 6 DMI. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Gusto mo ba ng sasakyan na mukhang multi-million, pero electric vehicle na may range extender at ang kayang takbuhin mahigit 1,000 kilometers? Nakaw, eto na yun! Ang makina nito ay permanent magnet synchronous electric motor na may range extender. May combined power ito na 217 PS at may combined torque naman na 325 Newton meters. Medyo nawala naman yung ulan, pero tama ako, di ba? Sobrang sosyal ng sasakyan, mukhang mamahalin. Ilaw pa lang nito, naka-projector LEDs. Marami rin tong mga sensors, meron sa ibabaw at sa ilalim. Para yan sa driver assistance. Dalawa rin yung camera dito, meron sa ibabaw at meron din sa ilalim. Meron ding mga silver na accent sa bumper at sa gilid. Sa side, syempre crossover, kaya medyo mataas-taas yung ground clearance natin. Sa bandang ibabaw naman, meron siyang roof rails. Yung likod, nakikita nyo, naka-privacy glass yan. Yung side mirrors, merong signal lights at meron ding camera sa ilalim. Yung mga door handles, merong silver accents. Tapos meron din siyang mga matte body moldings. Ang size ng gulong, 235/50 R19. Sa likod, kakaiba talaga yung itsura, di ba? Naiiba sa daan at mukhang napakamamahalin. Pero wait ka lang sa presyo mamaya. Ang taillights nito, one piece. Lahat mga LED. Meron tong shark fin antenna, third brake light sa spoiler, wiper, defogger, rear camera, parking sensors, at rear fog lights. Pasok naman tayo sa loob. Sobrang sosyal sa labas, di ba? Pero dito sa loob, i-times 3 mo pa. Manibela pa lang, leather wrap, tapos meron siyang mga controls para sa adaptive cruise control sa left side, sa right side naman controls para sa infotainment system. Yun pa lang yun ha, yung screen 15.6 at umiikot to. Meron ding Android Auto at saka Apple CarPlay yung screen. Pati yung instrument cluster screen din. O, di ba? Panalo na, yun pa lang. Pero yung mismong design ng dashboard, meron siyang mga piano black na inserts, meron siyang metallic brushed metal na inserts, silver inserts, leather inserts, tapos yung mga stitchings niya medyo kakaibang orange, light orange. Meron din tong mga ambient lighting. Tapos ang ganda talaga ng itsura niya, bumagay lang talaga. Pati yung mga upuan nito, no, medyo blue, tapos beige yung gitna. Pero depende pa pala to sa kulay ng sasakyan ha. Kasi pag gray, iba naman yung kulay ng interior. Speaking of upuan, saktong-sakto sa katawan ko yung upuan nito. Sakto yung ulo ko sa headrest, sakto yung kurba sa gilid. So para akong medyo inaakap, slightly lang, hindi masikip. Perforated din yung bandang gitna. Tapos na-adjust to electronic din. Aircon vents pa lang nito kakaiba kasi yung bandang gitna mga horizontal slots, yung mga nasa gilid naman vertical slots. Sa ilalim nito merong dalawang wireless charging, no? Pwedeng sabay kang mag-charge. Lahat ng mga pindutan nandito sa center console. So maliban dito sa shifter, tapos yung part niya pinipindot ha. Sa gilid marami pang pindutan, yung hazard mo, traction control, auto hold function, start stop button na minsan hindi mo na rin kailangan, no? Kwento ko lang sa inyo. Pagpasok ko dito, nakalimutan ko i-start, nilagay ko yung paa ko sa preno, umandar na siya. So hindi mo na kailangan pindutin actually yun. Ilagay mo na lang sa drive, pwede ka nang umandar. Oh, galing, di ba? Nandito rin yung pindutan kung gusto mo ng EV or HEV mode. Nandito rin yung controls para sa aircon, para sa radyo, sa volume, tsaka drive modes ng sasakyan. Meron din ditong dalawang cup holders. Yung center armrest, leather wrap. Sa loob, napakaluwag at maraming laman to. So, eto yung una. Nakita nyo tong card na to? Susi ito ng sasakyan. So, meron siyang kasamang dalawang susi plus isang card. Pwede mo tong gamitin NFC. So, ibig sabihin, no, pwede mong i-program pati yung cellphone mo na maging susi ng sasakyan mo. O, di ba? Ang galing. At o nga pala, no, napakalaki rin ng space dito sa loob.
Meron ding basement tong center console ha. May malaking lalagyan doon sa ilalim. Meron ding Type A at saka Type C na USB. Merong lalagyan ng SD card at meron ding power supply. Merong panoramic sunroof to na simula dito sa unahan hanggang doon sa likod. Lahat ng controls niya nandito sa bandang gitna. Tapos yung mga ilaw, touch sensitive, umiilaw na. Meron din dito ang lalagyan ng shades. Sa space naman, naka-normal driving position ako ngayon. Ang space ko sa ulo, lampas 5 daliri. Dito sa second row, kung ano yung premium na materials na ginamit sa unahan, same dito. Soft touch yung ibabaw, merong mga piano black finish, silver accents, lahat talaga, leather yung mga sidings, napaka-luxurious ng feeling. Meron din ditong ilaw magkabila, hawakan, sabitan, seat back pockets, at mga door compartments. Ang center console, meron ding dalawang aircon vents. Meron ding Type A at saka Type C na USB at meron ding lalagyan ng cellphone para habang nagcha-charge, hindi pa kalat-kalat yung cellphone mo. Ang mga upuan, napakalambot talaga. Tapos meron din siyang center armrest, dalawang cup holders, ISOFIX tethers at syempre, 3 yung seatbelt. Syempre, automatic din bumubukas yung tailgate, no? Isang pindot lang. Ang cargo space, usable to kahit 5 kayo sa pamilya. Meron din ditong removable na cargo cover at meron ditong lalagyan na ang laman ay charger. So pag bumili ka nito, 2 charger yung kasama. Meron siyang 1.7 kilowatt na charger at meron ding 7 kilowatt na charger. So portable ito yung 1.7 kilowatt. Sa ilalim nito, nandun yung tire sealant at compressor at meron pang isang nandun ha, yung V2X na wire nito. So ibig sabihin nun, ang kuryente hindi lang papasok sa sasakyan. Yung kuryente ng sasakyan, pwede mo ring gamitin sa ibang mga bagay like charging ng laptop mo, pag nagka-camping ka, pwedeng ilaw, electric fan. Ayos, di ba? Nakita nyo na ang labas at loob nitong sasakyan. At ngayon, ang pinaka-importante, i-test drive muna natin. Maraming mga kakaiba dito, so baka medyo matagalan tayo. Kumuha ka na muna ng kape. So, una ko napansin, no? Speed sensing door locks. Nagsara na siya kasi naka-unlock tayo kanina. Next, ang steering. Sobrang lambot niya pag lumiliko ka. Ang lambot-lambot, so very easy to, lalo na kung sa city driving ka. Naka-normal mode lang tayo ngayon ha, may modes kasi itong sasakyan na to. So, gas natin ng konti. Okay. Gas natin ng malakas. Ooh. Unahin muna natin yung technology sa ilalim ng hood. So, DMI technology yung tawag nila. Ang ibig sabihin lang nun, meron tong battery. So, kaya nitong tumakbo ng electric vehicle range na 100 kilometers sa full charge. So, ang ibig sabihin nun, pang trabaho mo, pampasok pang araw-araw. Kunwari, mga 10 kilometers lang yung papunta sa trabaho mo, tapos 10 kilometers ulit yung pabalik. So, sa 100, mga every 5 days, tsaka ka lang magcha-charge. So, ibig sabihin nun, no, yung efficiency ng kuryente, makukuha mo dito sa kotse na to. Pero, ito yung mga problema kasi, diba, sa mga EV, pagka gumagamit ka ng EV, ang tanong palagi, paano yung range nyan? Paano yung range nyan? Hello! 1,000 plus kilometers dahil yon dun sa range extender. So yun nga yung DMI technology niya merong range extender. So ibig sabihin lang nun, meron siyang makina na magcha-charge dun sa battery para umandar ka. So pag pinagsama mo yung 100 kilometers na range ng kuryente plus yung 1,000 kilometers range pag may gasolina siya dahil nga sa range extender, so 1,100 kilometers. Daig pa kahit anong kotseng internal combustion engine na sasakyan. So ibig sabihin napakalayo nito. Plus kung kapusing ka pa rin sa 1,100, no, kamusta ka naman, no? Simula dito hanggang Bicol 1,000 kilometers, kung araw-araw ka bang ganun kalayo yung dinadrive mo, hindi ka na talaga mamomroblema sa range nito. Kamusta naman yung power? Dahil nga EV, immediate din yung power, mabilis, matulin, malakas. Woo! Try na muna tayo. Malakas yung power. So kung overtaking, high speed, wala kang problema. Plus yung preno malakas din. Nakita nyo naman siguro, di ba, na preno ko malakas. Yun nga lang sa unang sakay ko dito, no, medyo malakas yung preno kasi. So tansyahin mo muna sa unang sakay, tapos pag natansya mo na, okay na. Isang pinaka-importanting point pa na mapapansin mo dito sa sasakyan na to, yung mga salamin kasi nito, no, acoustic glass. So ibig sabihin, no, yung ingay dun sa labas hindi pumapasok dito sa loob.
Kaya ang tahimik dito, komportable, tas isama mo pa yung luxurious na interior. Ang sarap mag-relax dito sa loob, para kang nasa social na lounge, parang ganun. Normal mode pa lang, napakasaya ko na. Pero syempre may mga ibang modes to eh. Maliban dun sa drive modes na sport, normal, eco, snowfield, grit, grass. So yung pala no, pwede pala siya, hindi lang pala snow. So pwede mo pa rin palang gamitin sa Pilipinas. Anyway, hindi naman tayo tatakbo sa damo, no? Pero unahin natin yung sport mode. So kung kaninang normal mode na maganda na yung throttle response, ngayon mas malakas. Sagat natin. Grabe. Grabe. Ay, grabe. Grabe to. Grabe siya. Grabe siya. Ako personally, kung gagamitin ko to, normal mode lang ako kasi may hatak na. Pero yung sport mode kasi grabe yung hatak. Kahit iratrat mo siya sobrang bilis, pero walang nagagalit na makina. So tahimik ka pa rin, no? Kahit nagmamadali ka, tahimik pa rin yung makina. O, di ba? Usually, pagka mayroong engine tsaka mayroong electricity, yung transition kasi, yun yung minsan may nanginginig eh. Para mag-switch siya from electric to gasoline, or pag nagsabay sila, pag nagsama sila. Dito kasi seamless yung paglipat, seamless lang, parang hindi mo na nararamdaman na mayroon palang engine. Yung cornering din natin, no, napakaganda. Kahit crossover siya, maganda pa rin iliko. Meron pa tong eco mode. So most probably ito lang naman yung mga gagamitin nating modes eh. Grabe namang eco mode to. Okay, ito ang sabi sa inyo, no? Kahit eco mode ka na lang pala, okay na. Para ka rin dinidiin sa upuan mo kahit naka-eco mode ka. Pero ibig sabihin, ano yun eh, nagpipigil na siya para makatipid ka ng kuryente. Pero ang lakas pa rin ang hatak. Tingnan niyo yung ulo ko. Oh, eco mode yan. Actually, kung ako pala gagamit, hindi na pala normal, no? Eco mode na lang. Maliban doon, no, makakapili ka kasi kung EV mode or HEV mode. Ngayon, gamitin natin yung EV mode. Ito kasi pag EV mode, eh natural. Kaya nga EV mode eh, di kuryente lang yung gagamitin. Ay po. Ay. Lakas. Pero ito kasi yung mode na gagamitin mo dapat kung may charge naman yung battery mo. So, para syempre yun nga, makatipid ka. Pero ang importante dito, no, yung EV mode pala nito, pwede mong iset kung hanggang ilang battery yung automatic na siyang mag-charge. For example, gusto mo hanggang 25% lang ng battery. So ilalagay mo lang siya sa 25%, doon pa lang siya magcha-charge. So ibig sabihin, doon pa lang aandar yung makina mo pagka 25% na lang yung natitirang energy sa battery mo. Pero kung kunwari 100 ka, so uubusin mo muna yun hanggang maging 25%. Ibig sabihin nun, charge ka lang ng charge sa bahay. Hindi ka nagagamit ng gasolina. HEV naman to. So ito yung gagamit tayo ng range extender plus yung electric. Actually no, hindi mo na rin talaga maramdaman eh. Yun yung kinaganda eh, no. Mag EV mode ka man, mag HEV mode ka man, ang importante kasi hindi mo nararamdaman yung transition ng pag-on ng makina. Yun yung gusto ko eh. Ang radyo napakaganda rin, alam mo kung bakit? 10 speaker system pala to. Tapos yung screen, 'di ba? Pagkalaki-laki, umiikot pa to. Tumatayo. Oh, 'di ba? Ay! Puntik tamaan yung action camera, buti na lang hindi. Pagpasok mo rin ng sasakyan, so kung may cellphone ka, no, lagay mo na lang dito, dalawa kasing wireless charging. So habang nagda-drive ka, nagcha-charge ka na rin ng walang wire. Maliban sa sasakyan, meron din tong mga extra kagaya ng BYD Connect. So makikita mo yung vehicle information, or pwede mong i-schedule yung auto climate control para kunwari alam mong 6 AM ka aalis ng umaga, no? Pag sakay mo, naka-on na agad yung aircon mo. Pwede mo rin makita kung nasaan yung vehicle location. So pag hinahanap mo si Mister, titingnan mo na lang sa BYD Connect. Naku, yari ka. Pwede ka rin ditong mag-remote horn or remote na ilaw. Para kung kunwari malayo ka, may nakita kang mga sumasandal sa sasakyan mo, no, di i-on mo, or pagka hindi mo makita, edi patunugin mo, tapos tutunog na siya, makikita mo agad kung nasa yung sasakyan mo. Meron din tong ADAS, yung Advanced Driver Assist System. Kasama rin sa ADAS system yung Adaptive Cruise Control. So napaka-convenient kasi hindi ka na magagas, hindi ka na magpepreno. Susunod na lang siya kung ano yung speed ng nasa unahan mo. Pero pag nakaset ka kunwari ng 100, tapos nawala yung sasakyan sa unahan mo, pupunta na rin siya ng 100 km/h. Meron ding stop and go function yung Adaptive Cruise Control nito. Kaya kung matraffic ka man, walang problema kasi sa stop siya, tapos mag-go ulit. Meron din tong voice assistant. So, hi BYD, open the sunroof to halfway.
Wow. O, diba? So, may voice assistant ka. So, mas madali kang mag-drive. Hi, BYD. Close sunroof. Galing. Pag-usapan naman natin yung baterya. Sa BYD kasi, kanila talaga yung blade technology. So, ang ibig sabihin lang ng blade technology na yon, ang gamit na baterya nito, yung LiFePO4. So, lithium iron phosphate. Iba pa yun dun sa lithium ion. Ang pinagkaiba niya, no, ito kasi, kahit mabutas mo yung battery, no, kahit yung pukpukin mo yung martilyo sa gitna nito at mabutas mo siya, hindi siya aapoy. So, napaka-safe ng battery nito. Yun yung kagandahan naman nun. Safe ka talaga. 18.3 kilowatts lang din yung battery nito. Kaya kahit pagka slow charger ka, mabilis pa rin i-charge yan. Kamusta naman kaya ang maintenance? So, paano yan? Kasi syempre may range extender. Baka mamaya may PMS din yan na hiwalay. So, good news. Once a year ka lang palang magpapa-PMS nitong model na to. So, napakaganda, di ba? Yung iba, every 3 months yung PMS. Yung iba, twice a year or every 6 months. Tapos ito, once a year lang. Nakatipid ka na nga doon sa kuryente. Nakatipid ka na sa running cost mo. Pati sa PMS, tipid ka pa rin. Very good. Tapos pag bumili ka pa nito, meron ka ng 2 charger pa. Meron kang portable. Tapos meron ka ring wall mount. 7 kilowatt charger. Tapos yung presyo pa, champion. Mamaya na yun. Idagdag mo pa sa safety, meron din tong tire pressure monitoring system. So hindi mo na kailangan i-check yung gulong kasi makikita mo na dito sa screen. Ang kasama rin nito, no, type 2 na charging. So karamihan naman kasi talaga ng mga mall dito sa atin, type 2 naman talaga yung gamit. So easy lang din, wala kang problema, diretso saksa ka na, wala nang adapter na kailangan. Ito pa yung mga kasama sa ADAS maliban dun sa adaptive cruise control. Meron siyang 360 around view camera na merong see-through mode, front and rear sensor system, blind spot detection system, tire pressure monitoring system, 6 airbag system at saka voice assistant. Meron din tong automatic emergency braking system, lane keeping assist system, lane departure assistance, automatic emergency braking system and front collision warning, traffic congestion assistance, traffic sign recognition, intelligent speed limit information and intelligent speed limit control. As in, mga katandem, grabe, lahat na yata ng tech na maisip ko nandito na lahat. Ang presyo ng BYD Sea Lion ay nagkakahalaga ng 1,548,000 pesos. Maraming salamat po sa BYD Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. Sabad naman, ang napansin ko lang dito, malakas yung preno. So, sa umpisa, maninibago ka. Pero pag na-accustom na yung paa mo at natanggap na siya ng muscle memory mo, edi wala na. Madali na lang din. Sorry, wala na talaga akong maisip. Good na lang tayo. Ito marami. Unang-una, luxurious yung interior, komportable, napakaganda ng labas, matulin, matipid, pwedeng kuryente lang yung gamitin mo, ang laki ng screen, maganda yung sound system, may tire pressure monitoring system. Alam mo yun, sorry pero kinikilabutan ako ngayon kasi talagang ang ganda ng sasakyan. Lahat maganda. Ano ngayon ang verdict ko sa sasakyan na to? Kung naghahanap ka ng crossover na 5-seater at gusto mo lahat ng tech nando na at komportable at gwapo, pumunta ka na sa pinakamalapit na BYD sa inyo at i-test drive mo to. Matutuwa ka dito. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.